Gusto ko bang ma-establish kung bakit tayo naglalagay ng religious o kaya cultural traditions. Ang layon po lagi nito, matulungan ang buhay ng tao. But if we are not careful, minsan ang traditions, instead of helping people, sometimes hindi siya nakakatulong. Siguro po nabasa po natin sa Bible na si Jesus was crucified because yung mga religious leaders of his days thought that he broke a lot of traditions. Si Jesus na yun, perfect nun. Kung si Jesus nakitaan ng kamalian ng tradition, ibig sabihin tayo, malamang makikitaan din ng kamalian ng traditions. And by the way, we are not here to fulfill traditions. We are here to fulfill the will of God. So si Jesus one time, nakita niya yung tao, bulag, pipi, bingi. So pinagaling niya po ito kasi nararapat niyang tulungan. Nagalit po ang religious leaders. Alam mo kung bakit sila nagalit? Kasi pinagaling sa araw ng Sabat. So sabi ni Jesus, hindi po ba ninyo napansin na kung bakit tayo naglalagay ng Sabat para ang tao matulungan sa paglapit sa Diyos? Itong tao ito nangangailangan ng tulong, kaya ko siya pinagaling kasi para makalapit siya sa Diyos. But people were so concerned of following traditions rather than fulfilling the very purpose of tradition from the very first place. And that is to bring people to God. Are you with me? Nakaka-inspire din po tayo when we worship. Kanina po, parang kanina worship pa lang, umiiyak na ko. Sabi ko, mukhang hindi lang matindi nagpipray yung ating mga altar workers, kundi tayo din pong lahat, we come in this place prepared and ating hearts are open for God. Tama po ba yun mga kapatid? And the Lord is honoring yung ating heart's desire for worship and service. Few years ago, and many years ago for me, siguro po ng 2001, 2002, I was conducting a Bible study po noon. Nagta-transition tayo sa cell group. I was conducting a Bible study doon po sa area ng Pinsao. At yung family na akin pong kinakandakan ng Bible study is from Pangasinan yung lalaki. At yung babae is from Lubuagan. No? Tama, no? Lubuagan is part ng Kalinga. Tama, no? Okay. So habang pong nagkakandak ako ng Bible study, nag-enjoy po ang family at nag-invite po sila ng mga kakilala nila. At isa sa mga in-invites po nila ay kabataan, a young person from Kalinga. No? And yung bata, nag-aaral po sa isang university po natin dito sa Baguio. And masipag yung bata, pag nagba-Bible study kami, sincere po siyang nagtatanong kung ano yung tungkol kay Lord at sinasagot naman po namin. At yung batang ito, excited lagi every week na umattend ng Bible study. And then one day, nung pumunta po ko doon sa kanila, Saturday, nagulat po ako, inanap ko, sabi ko, nasaan na po yung si ganito? Ay, sabi niya, pinatay na po. So nagulat po ako, sabi ko, pinatay? Parang mabait naman siya, wala naman siyang kaaway. Yung po pala, sa kanilang lugar nagkaroon po ng tribal war. Are you with me? Are you with me? So nagkaroon po ng tribal war, and it so happened yung kamag-anak nila, parang naka-rape ng babae doon sa kanila. And then ginantihan po sila. At yung ginaganti sa kanya, yung mga kamag-anak, yung lahat ng clan po nila ay ginagantihan. At nakilala po siya, nalaman po na nandun siya nag-aaral, wala siyang kamuang-muang, nandun po siya sa boarding house one night sa kanyang pag-aaral, bigla na lang po siyang hinatak ng mga lalaki. And of course, pinantay po siya doon sa labas. So of course, sabi ko in my heart, that's a tragedy. Because nakita ko po yung bata, willing, desiring na makilala si Lord at maglingkod kay Lord. Sabi ko, what a waste of life. Of course, as I was sharing na ito, alam niyo po na hindi po ito kakaiba. Tama po ba mga kapatid? Marami pong nangyayari ng ganito. But of course, it's not only a waste of life, but it's actually a representation of waste of many lives na po kung tutuusin. Are you with me? Are you with me? Okay. Now, maganda po na meron po tayong tradition because normally nagkakaroon po tayo ng tradition kasi ang layon po natin mapaganda ang buhay ng mga tao. Are you with me? Are you with me po mga kapatid? Kunyari, kunyari, nandito tayo, pupunta tayo, nagpipray muna tayo, nagwo-worship muna tayo, and then nagwo-word. Kung tutuusin, it's a religious practice, na pwede siyang magiging tradition. Tama po ba? Kung bakit tayo naglalagay ng tradition and mga practices, ang layon po nito, gusto po nating matulungan ang tao, especially mapalapit ang tao sa Diyos.
But minsan ang tradition fulfills the very opposite sa buhay ng tao. Instead of bringing people to God, sometimes it destroys the lives of people. And it's important for us not only to check yung ating buhay at ang ating religious and even cultural traditions in the light of scriptures, kasi para malaman po natin kung nasaan ang tamang balance. Are you with me? Are you with me? Dito po sa ating lugar, this is a sensitive matter. Are you agreeing with me? But sensitive matters should be put in the light of the scriptures. Yun po nga ang kahalagaan eh. Kasi yung mga madadaling bagay, madali po nating malaman ang sagot. Pero yung mga bagay na mahirap, magandang i-challenge talaga natin at alamin talaga natin, what does the Bible say about this? Are you with me? Okay? Sa Bible po, kinaharap din ni Jesus ang maraming traditions. In Luke chapter 18, verse 9 to 14 in particular, basahin po natin ito, kahit wala pa. Meron na po, no? Basahin ko po ang 9, kayo po ang 10. Salit-salitan po nating basahin. To some who were confident of their own righteousness and looked down on everybody else, Jesus told this parable. Verse 10, kayo po. 1, 2, 3, go. The Pharisee stood up and prayed about himself, God, I thank you that I am not like the other men, robbers, evildoers, adulterers, and even like this tax collector. Verse 12, kayo po, go. Verse 13, but the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. Verse 14, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. That this man, sumandali po tayong manalangin. Panginoong Jesus, kayo po ang Diyos ng aming buhay. Kayo lang po ang nagmamayari ng aming buhay. Hindi lang po kayo nagmamayari ng aming buhay. Kayo Lord, ang in charge sa lahat ng areas ng aming buhay. Father Lord, we come to you, Father Lord, to ask not only for direction, Lord, but inspiration sa aming buhay. Lord, hindi lang po namin kayo kailangan sa mga madaliling bahagi and portion ng aming buhay, kundi sa mga mahihirap, mga challenging areas ng aming buhay, Lord God, including religious traditions in the past. Lord, I pray that you would speak to us, God, in a very loving way and gentle way, Lord God. And Father, dalhin niyo po kami, Lord, more and more sa better ways of doing things, Lord God, that will bring glory and honor to you and will bring people, Lord, to you, Lord God. And thank you, God, Holy Spirit, for inspiring us today. We welcome you, Lord, in our midst. Have your way sa aming kalagitnaan. Accomplish your purpose for this very hour. And Lord, especially for this message and for this word. Lord, we also rebuke whatever demonic forces that would hinder us, Lord, from receiving fully what you have in store for us, O God. And we command your angels, Lord, not only, Father, to enlighten us, O Father, to guard our hearts and our minds, but also, Father, Lord, to stand guard, Panginoon, for whatever you have for us. We honor you, Lord, and we love you for this. We pray in Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Palakpan po natin si Lord, please. Let's go immediately po doon sa points. 4 po ito, no? Kaya saglit lang po, 4 hours din. Basahin po natin. Number 1, 1, 2, 3, go. Religious, cultural traditions are meant to help people to come to God. So, gusto ko pong ma-establish doon sa binasa po natin. Makita na po natin yung mga points na ito doon, no? Sa lahat ng binasa. Gusto ko pong ma-establish kung bakit tayo naglalagay ng religious o kaya cultural traditions. Ang layon po lagi nito, matulungan ang buhay ng tao. Are you with me? Okay, so kung bakit tayo naglalagay ng traditions, no? Practices na nung una bago and then katagalan habang paulit-ulit natin ginagawa, nagiging tradisyon na siya sa atin. Kung bakit tayo naglalagay ng ganon? Kasi gusto nating tulungan ang buhay ng tao. Are you following? Say yes. Okay, so ganun din po sa religious practices, ganun din po ang ginagawa natin. Ang mga tao po, ang mga religious leaders, build religious traditions. Ang layon po nila is tulungan yung tao makalapit at makilala siguro si Lord. So maganda po ang hangarin. Are you with me? Are you with me po mga kapatid? Okay. But if we are not careful, minsan ang traditions, instead of helping people, sometimes hindi siya nakakatulong. Are you with me?
Are you with me? Siguro po nabasa po natin sa Bible na si Jesus was crucified because yung mga religious leaders of his days thought that he broke a lot of traditions. Kung bakit si Jesus Christ pinatay is because ang mga religious leaders of his days, namely the Pharisees and Sadducees, ay naniniwala na binrake niya yung traditions. Si Jesus na yun, perfect nun. Are you with me? Are you with me? Tingnan mo ang katabi mo, hindi perfect yan. Tama po ba mga kapatid? Tama? Kung si Jesus perfect na break yung traditions, sabi mo sa katabi mo, mukhang wala tayong laban. Are you with me? Are you with me po mga kapatid? Kung si Jesus nakitaan ng kamalian ng tradition, ibig sabihin po, kahit tayo, malamang makikitaan din ng kamalian ng traditions. And by the way, we are not here to fulfill traditions. We are here to fulfill the will of God. Amen? Magkaiba po yun mga kapatid. Okay? So yun po, no? They are meant to help people. So si Jesus one time, nakita niya yung tao, bulag, pipi, bingi. So pinagaling niya po ito kasi nararapat niyang tulungan. Nagalit po ang religious leaders. Alam mo kung bakit sila nagalit? Kasi pinagaling sa araw ng Sabat. So sabi ni Jesus, hindi po ba ninyo napansin na kung bakit tayo naglalagay ng Sabat para ang tao matulungan sa paglapit sa Diyos? Itong tao ito nangangailangan ng tulong, kaya ko siya pinagaling kasi para makalapit siya sa Diyos. But people were so concerned of following traditions rather than fulfilling the very purpose of tradition from the very first place. And that is to bring people to God. Are you with me? Are you with me? Okay, this brings me to my second point. Pangalawang point po. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Religious and cultural traditions sometimes make people think of themselves highly or above others. Ganyan po ang story ng ating binasa. So yung Pharisees, they were the strictest religion of that day. Marami pong relihiyon sa panahon ni Jesus, wala siyang inintroduce or inendorse na relihiyon. Pero ang pinaka-strictest religion ay yung Pharisees. So sila po yung napakaraming tradition during Jesus' day. At mamaya't-mayang konti, meron silang napapansin sa ginagawa ni Jesus. Sinasaway si Jesus, sinasaway yung disciples, laging may napapansin. At dahil nga po silang pinaka-strictong tradition at religion sa panahon ni Jesus, minsan yung kabilang si Pharisees think of themselves highly than others. Para bang kung hindi ka Pharisees, medyo mahina kang klase. Are you with me? Are you with me? Kami matindi kami sa Diyos. Ikaw medyo mahina ka. Tama po ba mga kapatid? Kasi hindi ka nagsusuklay ng buhok. Tama po mga kapatid. Are you with me? So balikan po natin ang ating text. Luke chapter 18 verse 9. Sabi po doon ni Jesus, to some who were confident of their own righteousness and looked on the rivals, Jesus told this parable. Sabi niya, 2 men went up to the temple and pray. Verse 10 na po ako. And then sabi po ng Pharisees, sabi ng Pharisee, one a Pharisee and the other a tax collector. In verse 11, sabi ng Pharisee, he stood up and prayed about himself. Sabi niya, God, I thank you that I am not like the other person. No? So nagpapasalamat, sabi niya, Lord, salamat, ako'y Pharisee, ako'y member ng isang reliyon, hindi ka mukha ni Roger. Are you with me? Are you with me? Na maraming sabit sa buhay. Are you with me? Dati. Are you with me po mga kapatid? So minsan, when we are preoccupied with religious traditions, minsan we think of ourselves highly than others. But the truth of the matter is that wala pong mas mataas sa atin kaysa sa iba. Pantay-pantay lang tayo sa harapan ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Are you with me? Are you with me? But minsan pag nakafocus po tayo sa religious traditions, no, we think of ourselves highly than others. No? And that's the problem with focusing on religions. Ang layon ng religious traditions and other traditions are meant to help people. But minsan ang nangyayari, sa halip na tulungan yung tao, nilalayo ang tao sa Diyos. Are you with me? Are you with me? Kaya sabi ni Jesus Christ, nung pinagaling niya yung tao sa Sabat, at marami siyang pinapagaling na tao sa Sabat, lagi siyang kini-question, lagi siyang kini-criticize. Sabi ni Jesus Christ one time sa Mark chapter 2 verse 27 and 28, pwede bang basahin natin?
Then he said to them, basahin natin to, 1, 2, 3, go. The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. And then verse 28, so the Son of Man is Lord even of the Sabbath. So binibigyan siya ng, pinupuna siya. Walang nagko-correct sa tatay ko, Pilisisimo ko po kasi siya. Are you with me? At ako, Pilisisimo Junior, huwag niyo po akong tawaging Bisbising. Sabi ng kaklase ko one time, Imo na lang, Imo. Sama naman yung pangalan na yan, di ba? June na lang, June. Yes. Para maganda sting pakinggan sa tenga. Para maitago yung mapait na pangalan. Tama po ba mga kapatid? Anyway, yung tatay ko po, tiniterrorize niya ang kanyang pamilya, sariling pamilya. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Mabuti siyang tao. Mataas ang posisyon niya sa DepEd kung sa atin. And yet, tuwing umuwi siya almost every night, yung mga anak niya po at ang asawa ay terrorized. 10 kami magkakapatid. Nakasampu na kahit na-terrorize. Ano pa kaya kung hindi pa, no? Baka 18. One day, siya po ay nagkasakit at namin pong panahon na na-share ko po yan. One day, nagkasakit at nakakilala niya ang Lord. Na-drive siya sa kanyang pagkakasakit, na-drive siya kay Lord. At nung siya nakakilala kay Lord, totally na bago ang kanyang buhay. Salamat sa Diyos. Tuwang-tuwa po kami na ang tatay namin dati na nagpapaputok ng baril, konting kibot lang, panglalang, daming inaabot na pasa sa katawan. Pero ngayon, na nakilala kay Lord, mahal na po kami. Dati-rati, pag nag-argue ng nanay, pinapuputokan ng baril ang nanay sa tenga, sa susunod ng pag hindi ka pa tumigil, sa bunganga na papasok yung bala. Titigil lang yung nanay ko at aminin niya ang lahat ng kasalanan, pati ang pagpatay kay Lapu-Lapu. Are you with me? Hindi na tumatawa yung katabi mo kasi 500 times yun ang narinig. Are you with me? Anyway, ganun po. So, kaming lahat natutuwa, sa pamilya natutuwa ang tatay kay nakakilala kay Lord. Except yung kanyang mga kapatid at ang kanyang mga magulang. Araw-araw na ginawa ng Diyos, almost every day, every night. Yung mga kuya ng tatay ko pumupunta sa amin, nagdadala ng tuba. Alam niyo yung tuba? Okay, sa English, tube. No. Wine po. Dadala po ng wine, tapos nilalasing yung tatay ko, naglalasing sila doon kasama ang tatay ko. Sabi na, hindi na ako umiinom. Sorry, kuya. Nong ang tawag sa amin kasi sa Bisaya is manong. Manong, ibig sabihin, nire-respeto. Nong, hindi na ako umiinom. So, kung gusto nyo, inom kayo lang inom. May dala din akong cooks dito. Cooks, are you with me? May dala akong coke o kaya naman ay kape. Kape sa akin, inyo ay tuba. At sige, banding tayo. So, ganun ang ginagawa. And then, pag nalalasing na po yung kuya, at yun naman po ang purpose, sinasabihan ng tatay, bakit lumipat ng relihiyon? Are you with me? Are you with me? Bakit lumipat ng relihiyon? Bakit pinasama ang kinabukasan ng pamilya? And then, ang tatay ko po, number 1 debater ng Central Philippine University. Yun po ang pinakasikat na universidad sa amin pong lugar. Parang kung sa Manila ay UP. Kung dito po ay, sa tingin ko ay UP Baguio, kasi doon po ako nag-aaral. Sa tingin mo ay SLU. Sa tingin ni Jeff ay UC. University of California. So nag-aaral, number 1 debater, sabi mo magaling at matalino yung tatay ko. Pero, paulit-ulit siyang, talaga hindi siya pinapakinggan. Paulit-ulit talagang inilalagay sa kanya. Nagkamali ka. Mali ang desisyon mo kahit matalino ka. Mali ka. Iniwan mo ang ating... Ganyan po. So dahil nga ganun ang nangyayari po sa amin, sabi ng tatay ko, wag na lang kayo pumunta bukas kasi minsan magkakasuntukan na sila. Are you with me po mga kapatid? So sabi ng tatay ko, wag na lang bukas kasi may gagawin ako. So nag-excuse na lang tatay ko na hindi na sila pagkainuman, baka magka-disgrasyahan pa sila. Are you following po mga kapatid? Amen? So ganoon pa man mga kapatid, every time na may pagkakataon, every time na nagkikita kami, pumupunta kami sa gathering, wala nang ginawa ang aming mga uncles at aunties, kundi i-criticize, ipamukha sa tatay ko, sa nanay ko, at saka sa mga kapatid, na mali ang aming desisyon, nagkamali ka, iniwan mo ang tradisyon na napakahalaga sa pamilya. Are you with me?
Are you with me? Buti na lang yung tatay ko po, nagbabasa ng Bible, at dahil nagbabasa ng Bible, itinayo niya ang kanyang buhay, hindi sa tradition, kundi sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Are you with me? By the way, ang tradition ay gawa ng tao, isipan ng tao, ang Bible ay salita ng Diyos. So hindi po sila pantay. Ang salita ng Diyos ay mas makapangyarihan. Kaya sa atin po, ang tradition po ay ginagalang natin. Hindi po natin binabalahura, pero nakasumiti siya dapat. Nakapailalim siya dapat sa salita ng Diyos. Pag pareho ang kanilang hindi sila conflict, pareho nating gagawin. Pag sila ay conflict, ang salita ng Diyos ay mananaig. Sapagkat ito ay salita ng Diyos at hindi ng tao. Are we following po mga kapatid? Alam niyo po, sa feeling ng mga bata na kamukha ko, sabi ko itong mga uncles namin, uncles po uncles, A-N-K-O-L, uncle, no? Itong mga uncles at aunties namin, sabi namin, hindi po ba nila nakita kung paano kami nag-suffer sa kamay ng aming lasinggerong tatay? Binago ng Diyos, salamat sa Diyos. Pero sa halip yun po ang na-appreciate, hindi. Ang na-appreciate yung pag-alis ng tatay ko sa pinakaingat-ingatan na tradisyon ng pamilya. Amen? Are you with me? Few years ago, I was widowed, no? Nabalo po ako. Alam na po ng karamihan sa inyo. At after some time, 1 year and 8 months to be exact, nag-asawa po ako. Si Pastora Bel po yon. And some people were not happy about my decision. Ano po ang reason? Hindi daw po ako umabot ng 2 years. Nag-asawa na. We searched the scriptures, pinag-aralan ba ng Biblia, pinag-aralan namin ni Pastora, binasa namin uli, binasa ang batas ng Pilipinas. Nakita po namin na walang hindrance. Walang, ano tawag ko? Itong Tagalog mo, magaling ka sa Bisaya eh. Ano? Walang sagabal. Sa salita ng Diyos, sa mata ng Diyos, sa mata ng tao, walang sagabal. But I was criticized severely, simply because I broke a tradition. Sabi ko po, ang aking asawa, pinaglingkuran ko ng 8 years. May sakit, akong tagalinis ng diapers and everything. No complaint. Part ng ating covenant kay Lord pag nag-aasawa. Are you with me? And as far as I'm concerned, I have lived as a faithful husband until the day she died. But simply because I broke a tradition, parang masama na ka. Are you with me? Kaya nga, importante po talaga na maano natin to eh. Mapalaot natin itong bagay na ito. Nung kami ni Pastora Bel ay magkasintahan, ang age difference po namin is 22 years. And sa mata ng ibang tao, it's wrong. Again, we search the scriptures. Wala po kaming natagpuan na mali. Ang nakita po namin na sa relasyon pala, hindi edad ang nagde-define. Ang nagde-define pala, pagmamahal. Are you with me? Are you with me? Dahil nagmamahalan kami, ipinagpatuloy because wala kaming nakikitang mali. But we were criticized, even judged severely as a result of that. Mabuti na lang si Pastora Bel, na mahal po nating pastora, lived her life na sumusunod kay Lord at saka sa salita ng Diyos. In fact, pinagbilin sa amin at sa mga kapatid na until her death, kung saan siya ililibing, kung paano siya ililibing, yun ang kanyang pinagbilin. Of course, it wasn't easy at first because some ng aming mga kababayan ay ayaw sa ganon.
But salamat sa Diyos sa mga parents ni Pastora Bel at mga kapatid na nandito. Yung iba po, mga kamag-anak, distant. Yung iba hindi, kailyan na nakakilala kay Lord, stood firm. And the result of that, we honored kung anong desire ni Pastora Bel. Are you with me? And pwede mga palapan natin si Lord sa buhay. Para sa akin at para sa atin, Pastora Bel was a heroine. Hero po siya sa ating puso. In 12 years, short years na binigay ni Lord siya sa atin, she lived her life fully. Are you with me? Hindi siguro niya sinasabi sa inyo, hindi namin sinasabi sa inyo, when we go sa ibang churches, yung mga pastor's wife, nandun lang sa likod, si Pastora Bel, of course, dahil nag-speak siya, nag-preach siya, nag-speak, she has uplifted not only our people, but she has uplifted many women in other churches. She has become an inspiration. Kaya nakita niyo po nung siya'y namatay, ang dami po nating hindi kilala. Kasi sa tuwing napupunta po siya sa iba-ibang lugar, she inspires many people. But particularly po sa atin sa church, heroine po natin siya. Sa maliit niyang panahon na nandito po siya, nakatatak ang kanyang buhay at ang kanyang ministry sa ating puso. Tama po ba yun, mga kapatid? Are you with me? Sige po, palapan pa natin si Lord. Yeah. I'm grateful kay Lord sa kanyang buhay. Be forever grateful. Tayo pong mga kapatiran will be forever grateful na meron siya sa ating buhay. We have honored yung mama ni Haya sa kanyang contribution sa ministry. And Pastora Bel, we honored her sa kanya pong buhay na naglilingkod kay Lord. Tama po ba yan, mga kapatid? Amen? Alam niyo po ang kanyang desire at pinag-uusapan po namin long before na may sakit siya, is that gusto niya po na ang kanyang people ay ma-liberate sa tradition and masundan ang word ni God sapagkat alam niya, yun po ang nagbibigay ng tunay na fulfillment sa buhay. Are you with me po, mga kapatid? Amen? Normally po sa amin, o kaya sa kanila, inuuwi po ang bangkay. At alam niyo po ang iba sa inyo. At kung bakit si Pastora Bel, particular siyang iiwan, because gusto niya po na ang buhay niya ay magiging ihemplo sa next generation. Kung ang mag-asawa, kunyari, mag-decide sila na ang bangkay, kunyari, uwi sa probinsya, walang problema yan. Tama po, mga kapatid? Pero kung decide nila magstay dito, kunyari, o kung sa Trinidad, o kung saan, dapat i-honor po natin yung desire nung may katawan o kaya yung married. Are you with me? And that's exactly what we did, no? And sabi ko nga po, salamat doon sa mga kaanak ni Pastora. Of course, it's not easy at first, but ang point is that mahalaga ginawa kung ano yung tama. Are you with me? And we pray for the next generation, kung ano mang gusto ng generation, uwi sa probinsya, walang problema yan. Tama? Tama po, mga kapatid? But yung iba naman na hindi gustong iuwi, mai-honor din po natin ang kanilang desire without fear of reprisal, without threats of harm. Are you with me? Tama po ba, mga kapatid? Okay? Kaya pinapasadahan natin ito para malinaw sa atin ang mga bagay-bagay. Pangatlo po, mga kapatid. Okay lang tayo? Okay? Sabihin mo sa katabi mo, are you okay? Number 3 po, religious, mukhang kulang ng ara. Sensya na kayo, no? Mukhang si Raymond ang may kasalanan yan kasi umiiyak ako habang nag-worship. Religious and cultural traditions can be blinding, even deadly, if not evaluated well. At ito po yung isa sa mga importanteng point. Ang traditions are good. They are meant to help people. But minsan pag hindi natin sila ma-evaluate, they could be very deadly. Balikan ko lang po yung case na sinabi ko po kanina doon sa bata na nag-mark sa aking puso. Sabi ko, wow, ganito pala, di ba? Ang traditions pala could be very, very deadly. Tama po ba, mga kapatid? Alam mo kung bakit deadly? Because sa mata ng tao na nakafocus sa tradition, pag nilabag mo ang tradition, malaking kasalanan. Kaya sometimes they could even think of killing people simply because of their loyalty to traditions and not to relationship with God. Are you with me? Are you with me po, mga kapatid? Tama po? So yung po, tayo po, dito po sa ating lugar, no? Banggitin ko po ito, no? Kahit alam po natin karamihan.
ang ating lugar sa Cordillera ay steeped with traditions. Ibig sabihin po, punong-puno ng tradition. Hindi lang po ito sa atin sa Cordillera, sa buong Pilipinas, punong-puno ng tradition. Kami po sa Capiz, ang dami din po naming traditions. So, maalala ko po na pagka ang nagkakasakit sa family po namin, so ang tatay ko ipagpe-pray. I'll pray, Lord, in Jesus' name, Amen. Minsan gumagaling ka agad, minsan kadalasan hindi. So ngayon, ang tatay ko, sing, sabi ng nanay ko, sing. Are you with me? Pili sing nga eh. Ano pong sabi? Sing, no? So sabi ng nanay ko, sing, sabi niya, hindi pa gumagaling yung anak mong isa. Magandang lalaki. Kilala mo po yun sino, no? Hindi, kuya ko yun, kuya. Hindi pa gumagaling. So, sabi niya, pabayaan mo kasi sabi ng tatay ko, si Lord, minsan na mag-answer ka agad, minsan naman ay kinakailangan ng perseverance. Are you with me? Hindi ka agad-agad nag-answer. So, pabayaan, in due time, answeran ng Lord yun. Ang nanay ko, punong-puno din ng tradisyon, ay, tatango lang siya. Sige, sabi nga, pagtalikod ng tatay ko, gagawin niya pa rin yung nakagisnan niyang tradisyon. So, ang gagawin niya, magkukonsulta siya sa quack doctors, pang tawag nun? Magkukonsulta siya sa quack doctors, nasasabihin sa kanya, okay, magdala ka ng manok na itim at manok na puti. So, magdadala ang nanay ko, ako po ang uutusan. Are you with me? Alam ko kung bakit siya akong inuutusan eh. O sasama po ako doon sa albularyo, na hindi alam ng tatay kong pastor. And then sabi niya, Manong, ganito. Sabi niya, may kasakit si ganito yung anak ko. Sabi tatanong ng albularyo, ano ba ang ginawa niya? Wala naman. Ano ang ginawa ng mga kapatid? So nag-iisip ang nanay ko. Sabi niya, nagkaingin. Alam niyo ba yung kaingin? Yung iba sa inyo, hindi niyo po alam kaingin. Ang English ng kaingin is kaings. Are you with me? Nagkaingin. Ibig sabihin po, nagkaingin ang mga kahoy ng ganyan. Ano pa? Sabi niya, yung doon sa amin sa bahay, merong tumutubo na malaking, lupa na tumutubo ng lumaki. Sabi niya, inano niya yon, tinanggal niya para lagyan niya ng kahoy. Ay, sabi ng albularyo. Sa pagkakaingi niya, malamang may nasira siya. At doon sa inyo, sa may lagayan ng lutuan ninyo, may nakatira doon na punso. At dahil may nakatira na punso at binulabog nyo ang kanilang buhay, ay hindi pwede na tatahimik kaya. Kaya ka nagkakasakit kayo. Ay, ganun ba? Sabi ng nanay ko. Anong gagawin ko? Sabi niya, mag-alay ka roon. So pag-uwi po namin, inuutusan po ako, magluluto siya ng biko, sabi niya sa akin, yun, ibigay mo doon sa mga tao sa punso. Minsan, madalas siyang ginagawa na hindi ko po alam. So minsan nag-aararo po ako, alas 4 ng umaga ako maalis sa bahay, malayo, mag-aararo ako. Minsan darating ko, alas 9 ng gabi. Sabi ko, Nay, mapakain ba? Gutom na ako eh. Sabi niya, wala na. Nagluto ako ng biko kanina, kaso lang naubos ng mga kapatid mo. Lalakas kumain eh, parang ikaw din. So sabi ko, wala nang magagawa. Siyempre, wala nang pagkain. O yun, itulog ko na lang yung gutom. Tapos nakita ko po may biko doon sa punso. Sabi ko, Nay, akin na lang to. Sabi ko, nakalimutan yata ni Kuya, baka hindi kinain. Ay, sabi niya, huwag mong kainin yan. Pagkain yan ng mga duwende. Sabi ko, hindi ko naman nakikita yung duwende. Sabi niya, ang mga duwende, hindi mo nakikita. Pero ikaw nakikita niya. Are you with me po? Sige po, palaman pa natin si Lord. Yes. Alam niyo po, sa atin dito sa Pilipinas, marami tayong traditions. Huwag po nating pabayaan. Ilagay po natin ang tradisyon natin, isalpak natin sa salita ng Diyos. Are you with me? Are you with me po? Kasi para sa ganon, alam po natin kung ito ba ay tama at dapat ipagpatuloy o ito naman ay dapat i-revise. Are you with me? Are you with me po mga kapatid? Are you with me? Hindi man kinakailangan tanggalin lahat eh. Maraming elemento sa ating tradition, including sa ating culture de Diyos, ay magaganda. Are you with me? Tuwing tayo po ay nagbabaptism, may mga event, no? Mayroon lagi tayong cultural presentation. Anong tawag doon? Cultural presentation, no? And I look forward sa cultural presentation kasi gustong makita si Jethro na naka-G-string. Are you with me po mga kapatid? Tama. Sumasayaw po siya mga kapatid. Ang galing magsumayaw. Ngayon may bago na tayong sensation. Si Kuya Ricardo na po mga kapatid. Natabunan na si Jethro, natabunan yung mga gagaling. No? Si Kuya Ricardo na po mga kapatid. No?
kapag, pag, are you following po mga kapatid? Tama? Tama. So, yun po mga kapatid, no? Maganda po yun because it's our way of honoring traditions. Are you with me? We are not anti-traditions. We are for honoring traditions. Tama po ba mga kapatid? But we are not also blind in following traditions. Nagigets po natin mga kapatid? Sa paglagaw, yun po ang tamang gitna. We honor traditions, but at the same time, sinasalpak natin ang tradisyon in the light of scriptures. Are you with me? Balikan ko po yung aking first wife. No? Sabi ko nga po kanina, na-criticize po ako doon kasi 1 year and 8 months to be exact. Nagpakasal na po kami ni Pastor Abel. At wala po akong nakikita na mali, and yet, para sa ilang tao, may mali akong nagawa. Of course, I searched the scriptures naman, I researched. And natagpuan ko po ng karamihan pong nag-aasawa, karamihang nababalo, nag-aasawa sila between 1 to 2 years time. Ilang time? 1 to, yung iba more, yung iba less. Yung iba po less, 3 months, 6 months, 9 months nag-aasawa na kaagad. Pero karamihan po sa culture natin all over the world ay nasa 1 to 2 years. So again, I searched kung bakit ganun. At natagpuan ko na walang kinalaman doon ang Bible. Ibig sabihin sa Bible, walang kaso. Tama po ba mga kapatid? Mag-asawa ka kinabukasan o mag-asawa ka ng 10 years o mag-asawa ka ng 30 years o hindi ka na mag-asawa. Wala pong kaso. Nagigets po? Pero kung bakit may 1 to 2 years na prescribed period, ang karamihang cultural all over the world, is that ang meaning po noon, ang reason behind that is psychological ang reason. Bakit psychological ang reason? Because ang 1 to 2 years time, sufficient time yon na karamihan pong tao na nagigrieve ay nahihil. Are you with me? Are you with me? So, ibig sabihin noon, pag tao nag-asawa na balo at gusto niya mag-asawa, dapat healed siya. Are you with me? Sabi ni Ma'am Jessa, held. Are you with me? Are you with me? Hindi po, Pastor, si Neng yun, si Neng, sabi niya sa akin. Anyway, dapat ang tao ay nahihil. Bakit siya nahihil dapat? Because hindi niya pwedeng dalhin ang kanyang baggage doon sa bagong relationship. Tama po ba yan mga kapatid? Are you with me? So dapat lang mahil. Diba? Pero again, mga kapatid, it has nothing to do with scriptures. It has something to do with traditions natin. And again, lagi ko pong emphasize ko po, na ang traditions are good. Marami pong traditions na magarami pong features. Are you with me? Are you with me? Sa amin po, sa Visayas, napakarami pong traditions, marami pong may mga gagandang bagay, may mga hindi magagandang bagay. At ang goal is that i-examine ang traditions in the light of scriptures at ipagpapatuloy yung maganda at babaguhin yung hindi. Are you with me? Kunyari, sa tribal war na yun, unnecessarily na nagkikitil ng maraming buhay. Simply because practice natin yung tribal war na may rape, may pinatay, gaganti na yung ay wala pong katapusan ang violence pag ganyan. Are you with me? Are you with me? Hindi kaya mas maganda na ganito. Sa halip na gagantihan at magagantihan na lang, meron po tayong authorities. Are you with me? So kung merong ano tayo doon? Na agrabyado, napatay, na saksak, di ba? Na rape. Unfortunate as it is, pero hindi ba dapat mayroon tayong police, mayroon tayong authorities. Na by the way, may mga cultural practice tayo na pwede nating gawin, no? Like marriage na pwedeng gawin yan. Pero actually, mas mataas pa rin ang ating national laws. Are you with me? Ibig sabihin, may mga tribal laws tayo, pero it's still superseded by our national laws. Nagigets po mga kapatid? Kamukha ng sinasabi ko po kanina na ang atin pong cultural traditions are maganda, pero superseded siya, above po lagi ang salita ng Diyos. Are you with me po mga kapatid? Are you with me? Tama? So ganun po mga kapatid. Sa aking first wife and kay Pastor Abel, marami kami na-enjoy at may challenge din kaming naranasan. Kamukha nang sinishare ko ng konti. I don't have to share everything. Pero ang layon ko po is this. Sana po ang aming pain, which is a lot, ay pakikinabangan ng maraming tao. The next generation. Are you with me? Are you with me? Sana yung sufferings ay pakikinabangan ng next generation na hindi na sila mag-suffer.
because of the wrong interpretation or practice of traditions. Nagigets po natin, mga kapatid? Are you with me? Next po, number 10. Basahin po natin. At the count of 3. 1, 2, 3, go. Religious, cultural traditions could hinder people from reaching God. Balikan ko po ulit yung Pharisees. Pagdating niya sa temple, pangalanan na lang nating City Travel Hotel, tama? Di ba? Pagdating sa temple, kagad po siyang nag-pray, no? Talagang matindi, malakas, no? Parang siguro ang tikas niya. Sa ngayon kasi, ang mga matitikas nating lalaki, si Yander, no? Siguro yung tikas niya, sa talikod pa lang, parang kartista. Are you with me po, mga kapatid? Pag nakatagilid, parang artista. Are you with me, mga kapatid? Are you with me? Pag nakaharap, parang si Kristita. No, hindi ka din. Tunay na lalaki yan. Magkasama kami yun kagabi sa Bible sa cell group, kaya nag-aalaskahan kami. Anyway, ang tradition natin, if not evaluated well, could hinder people from coming to God. So nandun po yung mama, sabi niya, ako ay nagpapasalamat na ako ay Pharisees. Siguro ako ay pastor. Hindi niya sinabi. Ako ay Pharisees, ako ay member ng ruling, ganyan. At hindi ako kamukha ni Roger. Ganyan. Sa mind niya, dahil religious siya at sinusundan niya yung traditions, pasok sa kay Lord. Buti na lang hindi na-offend yung isa. Diba? Ganito po, kadalasan po ang tao na-offend, by the way. Are you with me? Ganito ang pwede niyang magiging offense, which is offense ito ng ibang mga tao. Akala ko ba, ikaw yung leader ng simbahan? Dapat maganda ang halimbawa mo. Pero sa halip na dadalhin mo ako sa Diyos, hinadlangan mo ako makarating sa Diyos. Are you with me? Hindi na ako lalapit dyan sa inyo habang buhay. Nagigets po, mga kapatid? Pwede siyang i-hinder niya yung tao. And sa kanyang sarili, akala niya pasok na pasok siya kay Lord, pero sabi ni Lord sa kanya, hindi. Ang prayers niya hindi tinugon. Are you with me? Are you with me? In fact, yung isa na nagha-humble ng kanyang sarili, sabi ng publican, no? Punong-puno ng kasalanan po ito. Sabi niya, Lord, have mercy on me, a sinner. Mahabag ka sa aking makasalanan. Ang sabi po ng Bible, yung panalangin ng humble na person na yun po ang tinugon. At yung panalangin ng nagmamataas na religious leader ay hindi tunugon. Are you with me po, mga kapatid? Are you with me? Ang traditions are meant to help people and help people come near to God. Pero nga, kung hindi po natin ito maingatan, it could hinder people from coming to God. Are you with me? Kaya sa atin pong pwede din po sa atin, ginagawa po natin, nagiging tradition, pwedeng mag-hinder sa atin. Kaya dapat nasa isip natin at sa isip ko po lagi, itong ginagawa po ba ito ay nakakatulong ito sa mga tao? Few years ago, may lumapit sa akin, Pastor, sabi niya, na-inspire ako sa preaching mo. Sabi ko, alin doon? Sabi niya sa joke. Are you with me? Hindi. Meron. Nakaka-bless po kay Pastor. Sabi ko, salamat po. Pero mag-serve ka kay Lord. After many hesitations, sabi niya, hindi po, Pastor. Akala ko ba nabibless ka sa preaching ko? Lahat naman ng preaching ko ay pushing sa tao sa paglilingkod kay Lord. Hindi kasi, Pastor, may sitwasyon po kasi ako . Gusto mo bang i-share sa akin ang sitwasyon? Baka matulungan kita. Kasi po ako, Pastor, married po ako. And naghiwalay kami ng asawa ko kasi nangaliwa siya. And then ngayon may kinakasama na ako, so hindi kami kasal. So, syempre, hindi katanggap-tanggap ang buhay ko, kaya ayaw kong maglingkod kay Lord. Nasa likod lang ako, Pastor. Nag-i-amen lang ako paminsan-minsan. Are you with me? Pero hindi ako maglilingkod kay Lord dahil po sa akin kalagayan. So sabi ko, I thought about traditions. Sabi ko, Lord, hindi po ba ang simbahan ay narito para magbigay ng kalayaan o kaya pag-asa sa buhay ng maraming tao? Are you with me? So I prayed about that. And, kasi, Pastor, ganito marami na pong church ang napuntahan ko. And every time po nalalaman ng leader o kaya pastor yung aking kalagayan,
gusto kong naglingkod kay Lord. In fact, nagpakanta pa ako sa isang church eh. Nag-worship leader pa ako eh. Pero nang nalaman ko ng pastor at mga leader, pinagbawalan po ako kasi hindi ako karapat-dapat. Are you with me? Ano po talaga ako, naantig ang aking puso. Sabi ko, hindi nararapat itong ganito eh. So again, I searched the scripture, sabi ko, anong nararapat dito? And then God impressed in me na walang tinatanggihan si Lord sa taong lumalapit sa Kanya. Are you with me? So, pinireview ko po yung aking pananaw tungkol sa mga marriage and family. And sabi ko sa Kanya, sis, ganito ang pananaw ko. Although ang divorce is sin, ano po ang divorce? But it is not an unforgivable sin. Kunyari, ang pagpatay ng tao, kasalanan, pero yung kasalanan na yun, pwedeng mapatawad. Tama po ba mga kapatid? So, ang divorce, kasalanan yon because sabi ng Bible, there is no divorce kay Lord. Pero kahit ikaw ay nagdi-divorce, ay pwede ka pa rin mapatawad. Tama po ba mga kapatid? So sabi ko, naniniwala ako na pwedeng divorce, and dito sa Pilipinas, walang divorce. Pero meanwhile, sabi ko gano'n, habang inaantay mo yun, kung sakasakaling may divorce na balang araw sa Pilipinas, approved na ng Congress, I want you to apply ka agad. No? Pero meanwhile, na walang divorce at ngayon, ang meron lang po ay annulment, at ang annulment, nandito po si Attorney Jonah, papaliwanag niya po in 2 hours time. Are you with me? Hindi po. Ang annulment po is ganito. May maraming requirements at ang isang requirements ng annulment is that psychological incapacitated. Ibig sabihin po, yung isang asawa po doon, ay may tupak siya sa kanyang utak at hindi siya karapat-dapat magpatuloy sa marriage. Marami pong marriage, wala pong ganyang sitwasyon. Naghiwalay dahil hindi nag-work out yung marriage. Yun po ang kadalasang reason. Are you with me? O kaya, ng babae yung lalaki. Yun po lagi ang madalas na reason. So, ibig sabihin, pag sinalpak mo yun sa annulment, hindi po yun ma-approve. Kahit may pera ka pa. Nagigets po mga kapatid? Are you with me? So, ibig sabihin, marami pong ganong sitwasyon na tinutukoy ko, disqualified at hindi sila ma-approve ng court. Sayang. 150, 200, 300 po ang mga fees ngayon ng ganyan. So, ibig sabihin, bukod sa malaking pera, malamang hindi po ma-approve. So I prayed about that. Sabi ko, Lord, bigyan mo kami ng wisdom kasi ako'y naniniwala ng simbahan ay nagbibigay ng pag-asa sa mga tao. So I came up with her at sa kanyang mga kaibigan, sabi ko, ate, ganitong gagawin natin. Ganito ang pananaw ko. Niwala ko may divorce and balang araw, pag meron ka doon, you apply for divorce. Meanwhile, habang nandyan ka at di ka divorce, I want you to serve the Lord, kamukha lang din namin. Are you with me? At in-explain ko sa kanya ang reason para sa ganun maintindihan niya yung aking stance. Sabi ko, ganito, may 2 klase ng kasalanan. Ilang klase? Lakasan natin, 2. 2 klase ng kasalanan. Yung kasalanan na pag nirepent mo ngayon, kinonfess mo ngayon, ikaw na kaagad mapapatawad. Balik ka na kay Lord. Pero may isang klaseng kasalanan na proseso ang kailangan. Are you with me? Parang kunyari, nakapatay ka ng tao, kinulong ka doon sa munting lupa, nagrepent ka kay Lord, pinatawad kang Lord. Baka kalaya ka sa munting lupa, hindi ka agad. Are you with me? Because ang pag-correct ng kasalanan ng pangalawa ay proseso. Sabi natin sa katabi mo, process. So in-explain ko sa kanya, ang pag-correct ng situation mo is a process. But before God, God has already forgiven you. Are you with me? So walang dahilan na hindi ka maglilingkod kay Lord. So dito po sa ating church, ganitong gagawin natin. I cannot speak for other pastor, I cannot speak for other church. I respect them. Kung anong pananaw nila, so be it sa kanilang church on. Pero dito po sa atin, ganito po ang ating magiging pananaw from now on. I want you to serve God, kamukha lang din po ng iba. And serve God with all of your heart. Pag mayroon ng divorce law sa Pilipinas, you apply for divorce law and ganoon. Pero meanwhile, habang hindi, ituring mo ang sarili mo na napatawad na at nilinis na ng Diyos. Are you with me? And dapat kang maglingkod kay Lord, kamukha lang din ng ibang naglilingkod kay Lord. So, I'm happy na ginawa niya po yon at ng ibang mga kaibigan niya. Because ako po'y naniniwala na ang tradisyon ay hindi maghihinder sa paglapit ng tao sa Diyos. Are you with me? Pwede bang palakpakan po natin si Lord? At pwede na bang matayong tumayo? Kanina, habang nagsimula nag-worship tayo, ayaw ko ba masarap pong mag-worship kay Lord, no? Bibihira po, kadalasan po umiyak ako sa kalagitnaan ng service o ganyan, o preaching o ganyan. Pero kanina, kasi simula pa lang natin, umiyak na po ako. At ang reason for that is that maraming tao, kasama na po ang karamihan sa atin, they look at me highly as a man of integrity. And I am. Hindi ko naman yan false humility.
But the truth of the matter is that sa harap ng Diyos, hindi po mataas ang tingin ko sa sarili ko. Are you with me? Are you with me? Alam niyo po, sa harap ng Diyos, when I pray, when I worship, at kanina, yun ang reason kung bakit ako umiiyak. Because ako po ay so grateful that a sinner like me ay patatawarin ng Diyos, mamahalin ng Diyos ng lubos-lubos. Are you with me? At gagamitin niya rin po ng lubos-lubos. Amen? Alam niyo po sa Bible, the Bible is not about tradition. The Bible talks about relationship with God. Sabi natin relationship. Nagtanong po sa Acts chapter 16 verse 31. Nagtanong yung isang mama, a jail guard actually. Sabi niya kay Apostle Paul and Silas, sabi niya, anong gagawin ko para ako'y maligtas, mapatawad at maligtas? Sabi ni Apostle Paul and Silas, sabi niya, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Akala ko dati at akala ng maraming tao dati, pag ikaw ay lumapit sa Diyos, dapat sasali ka muna sa relihiyon. Dapat sasali ka muna sa simbahan. Pero nakita ko sa Bible, hindi pala ganun. Pag ang tao gustong lumapit kay Lord, gustong mapatawad ni Lord, gustong makilala kay Lord, ang kanyang gagawin ay hindi yung pag-join ng religion or pag-join ng simbahan, kundi magtiwala sa Diyos. Are you with me? Sabi niya, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Sa John chapter 3 verse 3, isang mataas na leader ng Pharisees, no, ng relihiyon na tinutukoy ko po kanina, strictest religion of Jesus' day, Pharisees. Ang pangalan niya po ay si Nicodemus. Pwede bang simulan natin sa verse 1? So, now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a member of the Jewish ruling council, no? So mataas ang katungkulan. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. But no one could perform the miraculous signs you are doing if God were not with him. Verse 3, in reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. So ito po, mataas na pinuno ng relihiyon, lumapit kay Jesus. Ibig sabihin po, marami siyang ginagawang parang maganda sa harapan ng Diyos kasi may relihiyon. Lumapit kay Jesus, anong gagawin ko, sabi niya, para pumunta ako ng langit? Eternal life. Sabi ni Jesus, dapat mabago ang puso mo. You must be born again. Are you with me? Tama? Ibig sabihin, malinaw sa sagot ni Jesus, it's not about entering a religion. It's not entering a church or denomination that saves a person. It's about embracing a relationship with Jesus. Are you with me? Ang mahalaga pala magkaroon ang tao ng relasyon sa Diyos. At pag ginawa po niya, ang tao ay nabago from within, na born again, yun po ang ibig sabihin ng na born again, hindi po religion yan, nabago sa loob. And then yung pagbabago mag-manifest sa labas. Mababago siya at mababago ang kanyang buhay. So today, napag-aralan natin ang dangers of tradition. At di po sa atin, ina-analyze po natin yan, ini-evaluate po natin sapagkat first and foremost ang salita ng Diyos. Pero siguro po baka may mga religious practice tayo in the past. Nakakala natin, dahil nga po, nag-church tayo, kaya napupunta ng religion, akala natin sapat na yon. Pero sabi ni Jesus Christ, hindi sapat. Ang kailangan ay magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos. Are you with me? So today, I hope and I pray na bago tayo magtapos sa ating service, no? I-consider natin na magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos. Are you with me? I don't know about you, but habang matagal po akong nagsiserve kay Lord, mas na-appreciate ko yung grace ng Lord sa buhay natin, sa buhay ko. Tuwing naalala ko yung pag-ibig ng Lord,
tuwing grateful po akong nagpapasalamat kay Lord, salamat Lord na minahal niyo po ako despite sa aking mga kasalanan, despite sa aking maraming mga nakaraan. Salamat sa pag-ibig mo, Lord. I don't know about you, but maybe you are feeling like I felt, no? Maring narito ko ngayon, pakiramdam mo, yung pakiramdam ko rin po, na, Pastor, pareho tayo. Ako, minsan ayaw kong mag-church, kasi pakiramdam ko, yung mga taong pumupuntang church, sila yung parang banal, walang kasalanan, ako, marumi po ako. That's not true. No? Ang church ay hindi para sa mga perfect people. Wala pong perfect people sa mundong ito. At walang magiging perfect on this side of heaven. Ang perfection natin, magsisimula doon po sa langit. Ibig sabihin po, pag pakiramdam nyo pong may kasalanan, kung marami kasalanan, may magagawang kasalanan, tama po yung lugar, yung simbahan. Are you with me? Tama pong lugar na lumapit kay Lord. Kasi alam nyo po ba, si Lord, kailanman hindi niya tayo iwawaksi. 35 years na po akong 35 years na po akong nagpapastor. Siguro po 49 years as a believer. Pero I never ceased to be amazed, no? Hindi po ako tumitigil na makita yung grasya ng Diyos sa akin at saka sa ating buhay. Lord, hindi ko po matanto na ang tao kamukha kong makasalanan. Iibigin niyo po ng lubusan. Papatawarin mo sa kasalanan, sa mga kasalanan. At higit sa lahat, gagamitin mo para sa inyong layunin. Pero ganun po ang ating Diyos. That's why I love serving the Lord. Because God is gracious. God is full of grace. Are you with me? Maybe you are feeling down today at siguro yung nararamdaman ko dati, nararamdaman nyo rin. Pastor, parang hindi ako qualified. Mali ka dyan, kapatid. Ang Panginoon na parito para patawarin ang kamukha ko at kamukha natin na may mga kasalanan. At ang susi ng kapatawaran ay hindi yung pag-attend o kaya pagdalo o kaya pagsama sa simbahan o kaya sa reliyon. Ang susi ng kapatawaran ay personal na relasyon sa Diyos. Maganda po ang tradisyon at dapat po nating sundan yung magagandang aspeto nito. Pero higit sa lahat, hindi ang tradisyon nagdadala sa atin sa Diyos, kundi ang ating personal na relasyon sa Diyos. Maaring hindi pa po ninyo si Lord natanggap bilang Panginoon tagapagligtas o kamukha ko po, natanggap ko siya nang hindi ko naintindihan ng lubusan. That's why I have to accept the Lord again. Pangalawang beses ko siyang tinanggap kasi this time nung pangalawang beses, naintindihan ko na po. So maaaring you come here as a guest, no? At maaaring sa isip nyo, tama ka pastor, hindi ko pa po si Lord natanggap sa aking buhay. Why not receive Him today as your Lord and Savior? Pag ginawa po natin yon, the Lord will come into your life and into your heart. He will forgive you of all your sins. He will cleanse you of all your unrighteousness. And He will consider you as one of His children. And higit sa lahat, bibigyan niya tayong lahat ng opportunity na mamuhay at maglingkod sa Kanya ng buong puso at kaluluwa. Are you with me? So magka-count po ako ng 1, 2, 3 at pagka-count ko sa 1, 2, 3, I like to encourage our guest, no, to consider accepting the Lord sa kanilang buhay bilang Panginoon tagapagligtas. At ang pagtanggap kay Lord, simple lang, no? Tataas niyo lang po ang inyong kanang kamay. Pag nakita ko po yun, I'll be praying for you. Kasi ganun lang po kasimple ang pagtanggap kay Lord. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Ganun lang po siya kasimple. Kung bakit simple ang pananampalataya at pagtanggap kay Lord? Kasi gusto ng Lord na lahat ng tao kumilala sa Kanya. At wala nang sino man mapariwara, kundi mapunta sa Kanyang kaharian. Are you with me? So bibilang po ko ng 3 at pagbilang ko po ng 3, I want you to raise your right hand if you are willing and ready to receive Him as your Lord and Savior. Especially po sa ating mga first, second, and third time guests. So bilang na po ako ngayon, taas nyo lang po ang inyong kanang kamay pag kayo po ay willing na si Lord paghariin. 1, 2, 3. Sige, taas po natin. Hindi ko na yata nakikita. Okay, so sige po, palapan po natin. Yes, nakikita ko na po. Yes. So ganito ang gagawin natin. Salamat po sa inyong... By the way po, hindi po natin kinakahiya yan, no? Ang pagtanggap kay Lord, hindi natin kinakahiya, ipinagmamalaki. Are you with me?
Are you with me? This is not a private, this is a private decision, a personal decision, pero a personal decision na gusto po nating ipagmalaki. Tama po ba yon? Ako, nung pinatawad ako ni Lord sa aking kalokohan, sa drugs, pagda-drugs ko, sa aking mga maraming kasamaan nung unang panahon, grateful ako ni Lord, kay Lord na hinugasan niya ako, pinatawad niya ako. Kaya ipinagmamalaki ko siya mula noon hanggang ngayon. Are you with me? So sige po, palakpan natin ng malakas at lahat po natanggap. Now, para ko kayo mapag-pray, gusto kong pag-pray kayo at hindi ko po kayo makita lahat. So pwede pa bang dito muna lang kayo ipag-pray, no? Yung lahat ng tumanggap. At saka kahit hindi kayo tumanggap, kung first time kayo or second time na pumunta, and nakaligtaan nyo siguro magtaas ng kamay, pero in your heart, gusto nyo lang si Lord maghari, why don't you come lang, pumunta din kayo dito para sa ganun, maipag-pray po namin. Ipag-pray ko po kayo. Okay po ba yun? Hindi lang kayo pupunta mag-isa, sasamahan kayo na nag-invite sa inyo, kaibigan nyo po. Sige po, palakpan po natin sila. Yes! Yay! Another round of applause para sa lahat po. So, I'll pray for you. Salamat sa opportunity, bro. Salamat. No? Bago po ako mag-pray sa inyo, no? Mag-pray muna tayo sabay-sabay na si Lord maghari sa ating buhay. Binubuksan nating puso para si Lord maghari. Okay po ba yan? Okay. Sige po, sundan niyo po ang panalangin ito para uniform po na yung pagpe-pray sa ating puso na si Lord pagharihan. Sabihin natin kay Lord, Panginoong Jesus, lakasan po natin, Panginoong Jesus, binubuksan ko po ang aking puso at ang aking buhay para kayo ay papasukin at maghari mula ngayon at magpakailanman. Alam ko, Lord, na pag kayo ay aking tinanggap, pinatawad niyo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Hinugasan sa lahat ng aking karumihan. At dahil doon, ako po ay nararapat na maglingkod sa inyo. Kaya gusto ko, Lord, lumago sa pagkakilala sa inyo. Para magamit ang aking buhay. Sa paglilingkod sa inyo. Sa pagbabahagi ng inyong pag-ibig. Sa ibang mga tao. Ito ang aking dalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Let me pray for you. Father, thank you, Lord, na kahit simple ang aming pagbukas ng puso para kayo ay papasukin at tanggapin, ino-honor niyo, Lord, ang desire ng aming puso. Lord, naalala ko po yung maraming tao sa Bible, kahit hindi sa Bible, at sa aking buhay, Lord, na dahil binuksan ko one time ang aking puso sa inyo, pumasok kayo at naghari sa aking buhay. Ako'y hinugasan at pinatawad sa aking maraming karumihan. At higit sa lahat, ginamit niyo po, O Lord, para maglingkod sa inyo. Ginawang inyong anak, Lord, at ginamit para maglingkod sa inyo. What a privilege. Alam ko, Lord, na mula ngayon, ganito din po ang gagawin niyo sa akin po mga kaibigan ito at kapatiran. Gamitin mo, Lord, ang kanilang buhay para kaming lahat, Lord, magbahagi ng pag-ibig niyo sa mga tao para sila din, Lord, makalapit, makilala kayo, mapaglingkuran bilang Panginoon na tagapagligtas. Salamat po, Lord, sa mga lahat ng umattend, dumalo ng morning service. I thank you, Lord, for their lives in one way or another. Nag-pray sila, kaming lahat, nag-worship. We honored you, we served you, Lord, and we contributed, all of us, Panginoon, sa paglago ng inyo pong gawain. I pray, Lord, for consolidation namin mamaya, na i-bless niyo po, Lord, ang bawat team at bawat leaders. At Lord, mapangalagaan po namin ang aming desisyon para sa ganon makapaglingkod kami ng buong buo. I-bless niyo po, Lord, mamaya ang amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay at dalhin niyo po kami sa mga cell groups at saka sa mga gawain, Lord, na amin po dapat puntahan para lalo pa kaming lumago sa aming pagkakakinanlan sa inyo. Maraming salamat, Banal na Espiritu Santo, for what you have done sa aming kalagitnaan today. We give you honor and praise and glory because you alone deserve all these things. For in Christ's name we pray. Amen. Maraming pong salamat.